Magandang buhay, ito po ang eWords channel, nag-uulat kaibigan. Madalas ba kayong nag-iisip kung ano ang tamang posisyon sa pagtulog? Ito ay isang tanong na madalas kong natatanggap. Marami sa atin, pagkahiga sa kama, ay gumugulong-gulong na lang kung saan komportable. Ngunit mayroon nga bang mas tamang posisyon? Dapat ba tayong matulog na nakatagilid sa kaliwa o sa kanan? Ang simpleng desisyon na ito bago tayo pumikit ay maaaring may malaking epekto sa ating kalusugan, mula sa ating panunaw hanggang sa ating puso. Kaya naman, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan sa likod ng usaping ito. Ang layunin natin ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng tamang impormasyon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin ang ating posisyon sa pagtulog. Ang pagtulog ay hindi lamang simpleng pagpapahinga ng ating isip at katawan. Ito ay isang aktibong proseso kung saan ang ating katawan ay nag-ayos, nagre-repair, at naghahanda para sa susunod na araw. Sa panahong ito, ang ating utak ay nagpoproseso ng mga alaala. Isipin ninyo na ang ating katawan ay parang isang makina na kailangan ng tamang alignment para gumana ng maayos. Kung tayo ay nasa posisyon na nakapigil sa daloy ng dugo o naglalagay ng pressure sa ating mga organ, hindi ito makakaganap ng kanyang tungkulin ng epektibo. Isipin po natin ang ating spine o gulugod. Ito ang pangunahing suporta ng ating katawan. Kung tayo ay natutulog sa isang posisyon na baluktot o hindi natural, nagkakaroon ng stress sa ating lig at likod. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa o left side sleeping ay itinuturing na gold standard para sa kalusugan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay may kinalaman sa ating anatomy o sa pagkakaayos ng ating mga internal organs. Ang ating tiyan ay natural na nakaposisyon sa kaliwang bahagi ng ating katawan. Kapag tayo ay natutulog sa kaliwang bahagi, tinutulungan ng gravity ang pagkain na manatili sa tiyan at dumaan ng mas maayos papunta sa ating small intestine. Ito ay nakakatulong na mabawasan ang sintomas ng heartburn o acid reflux dahil mas mahirap para sa stomach acid na umakyat pabalik sa esophagus. Ang isa pang mahalagang benepisyo ng pagtulog sa kaliwa ay may kinalaman sa ating lymphatic system. Ang lymphatic system ay responsable sa pag-filter ng mga toxin at waste products mula sa ating katawan. Ang pinakamalaking lymphatic vessel, ang thoracic duct, ay matatagpuan sa ating kaliwang bahagi. Ang teorya ay nagsasabi na ang paghiga sa kaliwa ay nagpapadali sa pagdaloy ng lymph fluid papunta sa duct na ito, na ginagawang mas epektibo ang proseso ng paglilinis ng ating katawan habang tayo ay natutulog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagtulog ng nakatagilid sa kanan o right side sleeping. Bagamat mas maraming benepisyo ang nababanggit para sa kaliwang posisyon, hindi naman ibig sabihin na ang pagtulog sa kanan ay masama para sa lahat. Halimbawa, may mga pag-aaral na nagsasabi na ang pagtulog sa kanan ay maaaring makatulong na mapababa ng bahagya ang heart rate at blood pressure kumpara sa pagtulog ng nakatihaya o nakadapa. Ito ay dahil sa epekto nito sa vagus nerve na may mahalagang papel sa pag-regulate ng ating puso. Gayunpaman, mayroon ding mga potensyal na problema ang pagtulog sa kanang bahagi, lalo na pagdating sa ating panunaw. Dahil ang ating tiyan ay nasa kaliwa, ang paghiga sa kanan ay naglalagay sa stomach-esophagus junction sa isang posisyon kung saan mas madaling tumagas paitaas ang acid. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong madalas makaranas ng heartburn o GERD o gastroesophageal reflux disease ay pinapayuhan na iwasan ang pagtulog sa kanang tagiliran. Kapag tinipon natin ang mga opinyon ng mga sleep specialist, gastroenterologist o doktor sa tiyan, at cardiologist o doktor sa puso, mayroong isang pangkalahatang consensus na lumalabas. Para sa pangkalahatang populasyon na walang malubhang karamdaman, ang pagtulog ng nakatagilid, kaliwa man o kanan ay mas mahusay kaysa sa pagtulog ng nakatihaya o nakadapa. Ang pagtulog ng nakatihaya ay maaaring magpalala ng paghilik at sleep apnea, habang ang pagtulog ng nakadapa ay naglalagay ng matinding stress sa lig at gulugod. Sa pagitan ng kaliwa at kanan, mas maraming doktor ang kumikiling sa kaliwang posisyon bilang pangkalahatang rekomendasyon. Ngunit, palaging binibigyang diin ng mga doktor ang kahalagahan ng individual na pangangailangan. Walang one-size-fits-all na solusyon sa pagtulog. Hinihikayat din ng mga eksperto ang paggamit ng tamang suporta, tulad ng mga unan, para mapabuti ang anumang posisyon ng pagtulog. Para sa mga nagdadalang tao, ang posisyon ng pagtulog ay hindi lamang usapin ng comfort, kundi pati na rin ng kaligtasan para sa sanggol.
Ang mga doktor at OBGYN ay maring inirerekomenda ang pagtulog sa kaliwang tagiliran, lalo na sa ikalawa at ikatlong trimester. Ang pagtulog sa kaliwa ay nagpapabuti sa daloy ng dugo at nutrisyon papunta sa placenta na siyang nagbibigay buhay sa sanggol. Para naman sa mga taong palaging nakakaranas ng heartburn o acid reflux, ang sagot ay malinaw kaliwa ang pinakamainam. Makakatulong din ang bahagyang pagangat sa ulunan ng inyong kama ng 6 na pulgada. Maaari kang gumamit ng mga bed riser o isang wedge pillow. Para sa mga pasyenteng may sakit sa puso, ang usapin ay medyo mas komplikado. Ang ilang taong may congestive heart failure o cardiomyopathy ay maaaring makaramdam ng hirap sa paghinga o palpitations sa posisyong ito. Ang pinakamahalagang payo dito ay ang direktang pagkonsulta sa inyong cardiologist. Sila ang makapagbigay ng pinakaakmang rekomendasyon batay sa inyong partikular na kondisyon. Maliban sa tamang posisyon, mayroong maraming iba pang paraan para mapabuti ang kalidad ng ating tulog. Una sa lahat, subukang magkaroon ng regular na schedule ng pagtulog. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw kahit na sa mga araw ng pahinga o weekend. Pangalawa, gawing kaaya-aya ang inyong silid tulugan. Siguraduhin na ito ay madilim, tahimik at malamig. Ang liwanag, lalo na ang asul na liwanag mula sa mga screen ng cellphone, tablet at TV ay nagpapadala ng signal sa ating utak na manatiling gising. Pangatlo, maging maingat sa inyong kinakain at iniinom bago matulog. Iwasan ang caffeine mula sa kape, tsaa at soft drinks at nicotine mula sa sigarilyo ilang oras bago ang inyong bedtime. Pang-apat, magkaroon ng isang relaxing na routine bago matulog. Maaari itong maging kasing simple ng pagbabasa ng libro, pakikinig sa mahinahong musika, pagligo ng maligamgam na tubig, o pagsasagawa ng light stretching o meditation. Hindi makukumpleto ang usapan tungkol sa tamang pagtulog kung hindi natin pag-uusapan ang kahalagahan ng ating kama, partikular na ang unan at kutson. Ang tamang kutson ay dapat magbigay ng sapat na suporta sa inyong gulugod habang umaayon sa natural na kurbada ng inyong katawan. Kung ikaw ay isang side sleeper, kaliwa man o kanan, kailangan mo ng isang mas matigas at mas mataas na unan. Ang layunin nito ay punan ang espasyo sa pagitan ng inyong tenga at ng dulo ng inyong balikat. Kung ikaw naman ay natutulog ng nakatihaya o on your back, kailangan mo ng isang mas manipis na unan na may kaunting dagdag na kapal sa bandang ibaba para suportahan ang natural na kurbada ng inyong lig. Karaniwang inirekomenda na palitan ang unan kada 1 hanggang 2 taon at ang kutson kada 7 hanggang 10 taon, depende sa kalidad at kondisyon nito. Ang pag-invest sa dekalidad na unan at kutson ay isang investment sa inyong kalusugan. Ang tamang gamit sa pagtulog ay gagawing mas epektibo ang anumang posisyon na inyong pipiliin. Sa pagtatapos ng ating talakayan, malinaw na ang simpleng tanong na kanan o kaliwa ay may mas malalim na kasagutan kaysa sa ating inaakala. Nalaman natin na base sa siyensya at anatomy, ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay nag-aalok ng pinakamaraming benepisyo para sa pangkalahatang populasyon, lalo na sa aspeto ng panunaw at sirkulasyon. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan ay ang kahalagahan ng pakikinig sa sarili nating katawan. Ang comfort ay isang mahalagang signal. Ang pinakamahusay na diskarte ay ang pagsamahin ang kaalaman na nakuha natin mula sa mga eksperto at ang sarili nating karanasan at pakiramdam. Kaya, sa susunod na kayo ay hihiga sa inyong kama, alalahanin ang ating mga napag-usapan. Subukan ninyong magsimula sa inyong kaliwang tagiliran, lalo na kung wala kayong partikular na kondisyon. Naway ang ating talakayan ay makatulong sa inyo na makamit ang mas masarap, mas mahimbing, at mas nakapagpapalusog na tulog. Hanggang sa muli at laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Please share at like po at mag-subscribe para po sa susunod na upload content. Ito po, ang eWords Channel. God bless everyone. Mabuhay Pilipinas. Salamat po. Ingat-ingat. See you next video.